Kailan niyo po huli nakausap yung anak niyo si Miss Maria Leonida? Wala na kasi siyang kinakain doon, sir. Hindi na po siya nakakakuha ng pagkain kasi po yung kitchen doon sa pinapadlock na po. Pinapadlock. Pinapadlock Ng kaya amo. hindi na siya nakakakuha ng pagkain. Although yung kinakain na lang po niya, sir, yung kaperasong kubos nila, doon na yung tinapay po na sa mga Arabic. Kumukuha na lang siya doon sa freezer, naka-yelo. Wala naman siyang pag-iinitan, gawa ng nakasarado na yung kitchen nila, hindi na siya makapag-init doon sa oven. Yung iniinom na lang daw niya na tubig is galing na sa gripo, lasang chlorine pa. 2 buwan na po siya, ganun po ang kanyang sitwasyon. Magdalawang buwan po siya ngayong 9. Pero ex-abroad po siya ng Bahrain 7 years. Nung sinumpong yung sakit niya sa tiyan, dinala siya ng amo niya sa ospital, tapos kinaltas pa yung sahod. Lagi siya tinuturukan daw ng mga antibiotic. Wala namang resulta doon sa ultrasound niya. Nabanggit niya na po sa kanyang agency o sa mga taga-OWA na yung kanyang sitwasyon kaya gusto niya umuwi. Meron na siya Opo, nabanggit na po niya. Kaya lang po, hindi naman siya inaksyonan ng agency. Ang sabi po sa kanya, tapusin yung 3 buwan para pauwiin nila. Eh, hindi na nga po niya kaya magtrabaho kasi pag inatake siya noon, nung sakit niya, natutumba siya. Hindi lang yan. Eh kahit na ako, hindi mo pakainin ng 2 araw, 3 sir. araw, lalayasan kita kung ako yung tauhan sa isang amo. Huwag ko pakainin ng 1 araw. Pangalawang araw, lalayas na ako. Hello po, Ma'am Maria. Kayo po ay nasa bahay ng inyong amo ngayon. Opo, nasa tulugan ko po, sa sala lang po. Sa sala po kayo natutulog? Wala ko kayong sariling kwarto? Wala po. Oh. Nasaan po yung amo nyo ngayon? Natutulog po. Tapos yun, umaga nakasarado yung pinto papasok sa kusina. Hindi raw kayo pinapakain? 2 buwan na? Yung nag-start lang po ako na mag-refuse na sa kanila, yun na. Nagalit na siya, sinigawan niya ako ng timeline na may karamdaman pa ako. Sabi niya, nagkukunwari lang daw ako. Buti sabi ko, may katulong dito na Pinay, nanay ng amo ko, hinahatiran niya ako kahit papano. Sa isang araw, nakakain din kahit papano, nakakain ng tinapay. Ito lang talaga yung nag-ano sa akin, sir, yung makakain ako. Bakit ayaw po kayong pakainin ng inyong amo? Ang lupit naman. Ano pong dahilan? Ko alam, sir, baka siguro nag-aalit or ano. Kasi siyempre mahiya naman din ako magpasok, basta pasok lang dyan. Kasi simula nung nag-ano ako na magpahatid na ako sa ahensya, ginasara na yung pintuan dyan. Hindi ko naman nakasanayan na magsara yan simula nung dumating ako dito. Ano pong pinto Tanghali sinasara? dito nakasarado. Yung pinto papunta ng kusina, papasok ng kusina. Di ba, Attorney Malonzo, matagal ko na sinasabi, hearing after hearing after hearing, I've been telling na dapat meron tayong periodic monitoring sa ating mga OFWs para tingnan yung kanilang kalagayan before na maging worse yung kanilang situation. Senator, pagkakalam ko po, meron na po ang Department of Migrant Workers. Bukod po sa atin, 1348 po ng OWA. Meron po sila tinatawag na Kumusta Kabayan. And then dun po monitor po the OFW to register lang po, makikita po yung location and then may press lang po sila doon. Yung mga katulad po na nangyayari po kay OFW Maria Leonida po, na kung hindi po okay yung kanyang kalagayan sa kanyang employer po, then ma-notify po kagad po yung DMW po. Sa kalagayan po ito ni Miss Baranda, magtutubans pa lang po siya sa kanyang amo at nagpapakita na yung kanyang amo na pagiging balasubas, hindi po siya pinapakain. Sa kabila ng meron po siyang karamdaman. Gusto ko po sa araw na ito, siya po ay ma-rescue at madala sa ating shelter sa Bahrain. Yes po, Senator, kino-coordinate na po namin ito. Actually, yung PRA po sumasagot po sa amin. But kino-coordinate na po namin sa ating MWO Jeddah. Okay. And rest assured po na yung instruction na po ngayon yun po yung sinabi rin po namin na for pull out na dahil hindi po pinapakain at may medical condition po, Senator. Very good. Okay. So, Ma'am, Nay, ngayong araw na ito mapupull out na.
Maliit pa kasi yan sir, hindi na kami nagkita niya. Nagpasalamat tayo kay Nakapasok sir. ako dito ng mga staff, sir. Ang babastos nila, inaaway ko. Kasi sinabihan pa naman ako na hindi ko ba daw alam kung ano yung karma. Tsaka sabi, hindi ba daw ako nahiya kasi nagamit ko yung pera ng tao. Ma'am Maria, Hindi ko sinakuha yung pangalan niya kahapon, sir. Lalaki yun. taga saan po siya? Hindi ko siya na ano kasi tumawag siya doon sa kapatid ng amo ko. Kaya po, lalaki. stop siya ng ano po? Stop siya ng agency, ng OWA, ng... Hindi ko po alam, sir. Kaya FRA? pagkakaalam ko, imbahada ata tumawag yung kapatid ng amo ko. Sabi ko, sir, hindi naman ako magbasta mag-uwi kasi ako single mother ako. May pagkailangan akong mag-ipon kasi yung bunso kong anak kailangan pang operahan. Tapos sabi ko, magpapaaral pa ako. So, hindi ko man to ginusto na magkaganito ako dito kasi ako ex-abroad ako sa marriage 7 years ako. Sanay ako na malayo sa pamilya ko. Hindi naman ako sabi ko magreklamo kasi kaya ko naman eh. Kasi hindi ko naman kasi in-expect na magkaganito eh. Sa araw na ito, kayo po'y marirescue na. Ayun po, nagbigay ng assurance si Atty. Malonzo ng OWA at dadalhin na kayo sa shelter. Once na madala sa shelter, ilang araw bago po siya mapauwi na, Atty. Malonzo? Kasi kailangan po natin mag-secure ng exit visa. And then ipapa-check up po natin muna sa senator kasi may sinasabi po siya na may medical condition po siya para if she is fit to travel at may exit visa po then ipaparipatriate po natin kaagad po. Okay, good. Ito sinasabi ko sa lahat ng mga OFWs natin, ano, kapag kayo po nakipag-usap, whether sa agency bang yan o sa OWA o DMW personnel, kunin niyo pa agad yung pangalan. Sa umpisa pa lamang, kuya, anong pangalan niyo? Ate, anong pangalan niyo? Ma'am, anong pangalan niyo? Agad-agad ko yung pangalan. Sa umpisa pa lamang. Tapos isulat niyo po sa papel. Nang sa hindi niyo makalimutan. May Para kung nagkaroon ng aberya sa pag-uusap, meron tayong babalikan. Tulad nung yung nasa video na nag-viral na naggagalit tong lalaki na magsumbong kahit saan. O ngayon, nasibak siya. O, kasi nakuha yung pangalan, may video. Sige po ma'am, ngayong araw na ito, kayo po ma-rescue po, ha? Salamat po, Sir Rafi. Opo ma'am. Bago po siya umuwi ay sisiguraduhin po natin na makukuha niya po yung mga claims niya po dyan po sa MWO bago po siya umuwi. Ayun, pati yung binayad niya po sa ospital, ha? Dapat gastos ng amo niya yon, hindi po dapat niya gastos. Yung po dapat Yes po, ma-refund. Senator. Okay, very good. Okay, sige. salamat. Kunting tiis lang po. Less than 2 weeks, nandito na po kayo sa Pilipinas. Okay? Stay strong. Thank you po, Sir. Walang anuman. Lakasan mo ang loob mo na kay... Sinasabi ko talaga sa kanya, sir, na hindi ako titigil na hanggat hindi kita mapauwi. Talagang ilalapit kita kay Sir Rafi Tulfo. Safe na po anak nyo. Mamayang Salamat na. Hapon Mag-ingat ka. Mag-ingat ka na. Sinasabi ko, Salamat. mag-ingat ka. Salamat sa airport. Kasi okay. Ingat ka. Love you na. Susunduin po namin kayo para sundin natin sa airport. Okay? Galing po ng Salamat Tagaytay. po. Ilang years po ba kayong hindi nagkita nitong inyong anak? Iniwan ko po sila ay grade 6 pa lang po. Tapos nagkita lang kami isang bisis nung nagpunta siya ng Kuwait. Tapos nung sa Bahrain, bali 3 bisis kami nagkita yan, ma'am. Ang pinakamalaga po, ligtas pong uuwi ngayon ng Pilipinas si Maria Leonida. At ito na po tayo, maya-maya lang din po, mayayakap niyo na po yung anak ninyo. At sa tulong din po ng OWA, ma'am, ni Attorney Sherilyn Malonzo sa pag-monitor din po, pati po yung claims po, yung sahod po ng anak ninyo ay nakuha na din po. At wag po kayo mag-alala, ma'am, pati rin po yung kanyang gamutan din, sagot na rin po yan ng OWA. Maraming salamat talaga sa UWA at saka kay Sir Rafi Tulfo, lalo po sa mga staff po niya. Nagsubaybay po sa akin lagi. Hindi ako niyo pinabayaan. Salamat.
Salamat ang nag-uwi ka na ligtas na ako. Natuwa lang ito lang. Nakauwi ka na ligtas. Salamat. Huwag ka na mag-iyak pa. Marami po salamat sa tulong ni Idol Rafi kasi sa panahon na ngayon kung hindi si mama naglapit sa kanya, hindi talaga ako ma-pull out dun sa bahay ng amo ko. Kayo ba ay may balak pang mag-ibang bansa ulit? Hindi na po. Wala na po kasi siguro dito na lang po ako maghanap buhay kung mayroon mang pagkakataon na makakuha ng pangpuhunan, mag-ano na lang po ako dun sa amin. Meron po ang OWA na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Pwede po kayong lumapit sa kanila para maibigay din po ang para po sa inyo. Para kung gusto nyo maghanap buhay, pwedeng-pwede po yan sa OWA, ma'am. At pati rin po, ma'am, ang inyong flight po, sagot din po ng OWA. At yung gamutan po ninyo, kung kayo ay kailangan ipagpatuloy yung gamutan doon sa Mindanao, pwedeng-pwede po yan sa OWA, ma'am. Ang bilin din, Idol Rafi Tulfo, ay makuha mo yung sahod po ninyo. So, nakuha niyo po ba, ma'am? After 6 days po, binigay naman niya po yung sinasabi ko na kinaltas niya sa sahod ko sa pagpamedical sa akin. Tapos yung 5 days na paghilata ko, binayaran din naman po ng amo ko. Sa akala kasi nila, nagdadrama ako sa sakit ko kasi nga, pinamedical ako ng amo ko 2 beses. Walang resulta. Yun nga yung pinabindikal naman ako ng agency ko. Ayun, nakita nga na may gallstone ako. Akala ng mga tao doon lahat sa bahay ng amo ko, nagdadrama lang ako . Siguro ma'am, nung past 2 years na doon ako sa bahay na sobrang stress, tsaka nakaranas din ako ng depression last year. Siguro doon ko nakuha siya. Yun na, yung nag-jeda na ako, yun na, doon na siya lumabas. Idol Rafi po, action agad, agarang action, nakita yun naman yung sa akin. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na mas... Nakauwi na po ako ng maayos. Nagligtas ang anak ko sa tulong mo, Sir Rafi. Maraan pa siya ang iyong tinakbuhan, di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa